Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat na abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 94. Ito ay mababasa sa Judges chapter 12 verse 9 na nung mamatay si Jephthah, ang pumali sa kanya ay si Ibsam, na ito yung pangsiyam na hukom ng Israel. Siya ay mula sa Bethlehem, Juda. Pinangunahan niya ang Israel bilang hukom. Siya ay mayroong 30 anak na lalaki at 30 anak na babae. Pinayagan niya na ang kanyang mga anak na babae ay makapag-asawa ng hindi kasama sa kanyang sambahayan, at pati na rin ang kanyang mga anak na lalaki ay nag-asawa din ng nasa labas ng kanyang sambahayan. Nagkaroon ng 7 taon na kapayapaan sa Israel sa pamumuno ni Ibsam bilang hukom sa Israel, at siya ay namatay at inilibing sa Bethlehem, Juda. Ang previous episode ay ang episode 93 na si Jephthah dito ay ang namuno sa Israel nung tinalo nila ang mga Ammonita at nagkaroon ng 6 na taong kapayapaan sa Israel. So, ito sa taong 2841 year count katumbas ng 1159 BC. Kung i-add lang tong 2841 plus 1159 equals 4000 year count BC. Ito yung pag-check kung tama ang mga taon, ang mga bilang mula pa sa umpisa, mula year 1 to 4000, dito pa lang sa 2841, at mula ng 4000 to 1, dito pa lang sa 1159. So ang episode 94, ito nga si Ibsam na ang pumalit kay Jephthah. So si Ibsam ay namahala ng 7 taon. So ang 7 taon, ito yung time sequence na bibilangin dito sa previous, isasama sa previous. So ang 7 years plus 2841 nung time ni Jephthah, nung matapos si Jephthah, ito 2848 year count. Ito year count. At ang katumbas ng 2841 na year count, katumbas niya sa BC ay 1159. O kaya sa 1159, dahil sa ito ay mula sa 4001, ito ay magbabawas siya ng 7. Sa halip na plus 7 minus 7. 1159 minus 7 is 1152 BC. I-add lang din itong year count plus BC. Ang 2848 plus 1152 is 4000 year count BC. Kaya ito lang ang kabuuan sa episode 94 ng The Reckoning of Times. Ito ang second chart of generation table. Matapos ang first chart of generation table, ito yung natapos kay Moises. Noong 80 years old si Moises, umalis sila sa ang bayang Israel sa Ehipto noong taong 2501. So ito yun ang second chart of generation table sa taong 2501 sa Exodus chapter 12 verse 40 at 41. Ang sabi doon sa 1 King chapter 6 verse 1 na 480 years mula nang lumisan ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Ito ay 480 years. At ito, ang 480 years, ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon nang itinayo ang mga pundasyon sa templo ni Yahweh. So ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon. 4th year and 2nd month ni Solomon, dito, ito yung 480 years. Ito yung magmula sa 2501 hanggang 2981, ito yung 480 years. At ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8, na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. 2981 ay kulang siya ng 19 para sa 3,000. 4th year and 2nd month ni Solomon, idagdag ko itong 19 ni Solomon para ma-seal na ang 3,000 years. Kabuuan ni Solomon na 23 para dito sa first 3,000 years. O kaya si Solomon ay namahala ng 40 years, 9th day structure. Dito naman ang time, ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon. Ngunit wala pa, malayo pa si Solomon. Dito pa lang ang topic ngayon sa kay Ibsam. Sa 7th year ni Ibsam, ito isang 2848 year count. Okay, ito yun itong 9th day structure, ito yung pang 9,000 years mula nang likhain ang buong sanlibutan. Na ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 8, na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Ngunit ang bilang ng taon sa mga tao ay nagmula lang sa 7th day. Ganito ang story niyan. Ang story of creation ay nalikha ang buong sanlibutan sa ika-6 na araw. Dito buong sanlibutan nalikha sa ika-6 na araw. So nilikha ang liwanag, tinatawag niya itong day. First day, second day, nilikha dito ang
sky or dome na maghati sa tubig sa baba at saka tubig sa taas. Ang third day, ito yung nilikha na ang lupa at ang karagatan. Fourth day, nilikha ang mga tanglaw sa kalangitan, ang araw, buwan, mga bituin, mga tala. Ikalimang araw ay nilikha ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at ang lahat ng mga ibon sa impapawid. Sa ika-anim na araw ay nilikha ang lahat ng mga hayop na malaki at maliit, mga domesticated and wild. At sa kahulihan ay nilikha na ang tao. Ito yung sixth day. Pang sixth day, 1,000 years. Every day is 1,000 years. Ayon sa 2 Peter chapter 3, verse 8. Kaya ito 6,000 years. Ang kasunod na structure ang 7th day. Kung kaya dito lang nagkaroon ng pagbibilang sa panahon ng tao, dahil dito nagkaroon ng pagsilang. Kung kaya dito yun ang 130 ni Father Adam, sinilang si Father Seth. O kaya ito yung unang bilang ko. Kaya dito nag-adjust ako dito sa 130 ni Father Adam, sinilang si Father Seth. Ito yung nagtutotal ng 4,100. Ito yung nagtutotal ng 3,970 hanggang sa pagsilang ng manunubos ko. Kaya ang huling adjustment dito, ang 100 inilagay ko sa 900 sa 6th day, to 1,000 is 130 dito sa 7th day. Si Father Seth dito ay sinilang bagamat mayroon ang nauna sa kanya. Ang nauna sa kanya ay dito pa lang sa 6th day. Ito yung pang 100 years ni Father Adam. So, dito bumagsak ang tao, si Father Adam, dahil ang sabi doon na kung lahat ng bagay na dito sa halamanan ay makakain yung lahat ng bunga, ngunit sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, kung kainin niyo ito, kayo mamatay sa kaparehong araw. O kaya dito bumagsak ang tao, dito sila nagkasala. Kung kaya dito dito sa 7th day, dito na isinilang si Cain at Abel. Sa 7th day, hindi sinabi dito kung ilang taon, ngunit 1 to 30, dahil ang 100 ay dito, ang 30 dito, so 130 si Father Adam, isinilang si Father Seth. Dito isinilang si Father Seth. Ngunit itong 30 years ay dito na isinilang si Cain at Abel. Sa 70 bibilangin na ito, ngunit ang bilang natin ay dito lang ang story kasi Genesis chapter 5 verses 3 to 5. Na nung 130 si Father Adam ay isinilang si Father Seth, kung kaya 100 plus 30. Lahat ng pagbibilang magmula dito sa 30. Kung kaya kung meron na ditong 970 plus 30 is 1,000, buo ng first 1,000 years. Father Lamech ay 182 nung isinilang si Father Noah. Ang 182 ni Father Lamech ay pumapatak dito sa 956. Kung dito mag-umpisa, ngunit ang bilang ay nag-umpisa dito kay Father Seth. Nung 105 si Father Seth, isinilang si Father Enos. Nung 90 si Father Enos, isinilang si Father Kenan. At 70 si Father Kenan, isinilang si Father Mahalalel. Kung diretso na ito, hanggang sa 182 si Father Lamech, isinilang si Father Noah. Ang bilang dito ay 926. Dahil mayroong 30 dito. Dito ang bilang mula dito hanggang dito sa 926. Meron 30 dito. So 926 plus 30 is 956. Ang 956 dito yung from 182 si Father Lamech. O kaya dito from 956 to 1000, ito yung 44 years. Kung ibig sabihin mayroong 44 years ang edad ni Father Noah nung pagkabuo ng first 1,000 years. Kung kaya ito ang 7th day. Meron ng 44 si Father Noah sa 7th day. Ang kasunod niya ay ang 8th day. So mayroong 44 si Father Noah. May 30 naman dito, so 74. May 10, so 84. At namatay si Father Enos sa edad na 905 sa taong 1040 year count. Ito pa lang nag-umpisa sa 7th day. Ito pa nag-umpisa. Ang mga bilang natin hanggang sa taong kasalukuyan, magmula sa taong kasalukuyan 1 to 2000 at from 1 to 4,000, dito nag-umpisa ang 1 to 4,000 pagsilang ng manunubos. Kaya dito, ito na ang second 1,000 years. Meron ng 44 si Father Noah. So, pag nabuo ito yung 2,000. So, ito niyon ang namatay si Father Kenan sa edad na 19 sa 1135. At si Father Mahalalel namatay sa edad na 895 sa 1190. And so on. Si Father Jared namatay sa 962 sa edad na 962 sa taong 13.
Toto. At lahat na dito, at dito na nagkaroon naman na uli ng pagsilang na second set of generations. Si Arphaxad isinilang naman mula kay Father Shem nung sa Genesis chapter 11 verses 10 to 11 na nagkaroon ng isang anak na lalaki si Shem ng pangalan Arphaxad. Dito naman ang pagsilang ng second set of generations hanggang dito nagkaroon ng mga kamatayan. Unang namatay si Pilig, and then si Nahor, and then namatay si Father Noah dito sa taong 1906 sa edad na 950. At nabuo ang sa edad na 950, namatay si Father Noah. Si Abraham dito ay 57. 57, so wala pa si Isaac. Nabuo ang second 1,000 years, ang year 2000. 151 si Abraham, 51 si Isaac. So dito ang 2000. Ang next, ito na sealed ng 2000. At ang next na structure, ito na ang 9th day structure. O kaya, ang sabi doon na isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Okay, ito'y katumbas ng 9,000 years. At ang first day to 6, ang paglikha ng buong sanlibutan katumbas ng 6,000 years. At ang bilang ng mga taon sa tao ay nag-umpisa sa 7th day hanggang 9th day. Ito yun ang 3,000. O kaya 6,000 plus 3,000 is 9,000. Ito pala nga ang bilang ng mga taon. Itong sa topic na ito. Dito wala. Ang topic ngayon ay dito lang sa sa panahon ni Ibsam, ang hukom ng Israel ay ikasiyam na hukom ng Israel matapos si Jephthah. Ito sa taong 2848. Ang katumbas niya ay 1152 BC. Hanggang dito na lang muna. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos na mas pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubusan sa libutan. Amen at amen.